Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Hello there again, Kuya E. Hope you are feeling well now and have taken your meds. Parang meron kang kaunting ubo last time you narrated my story. Napansin ko lang naman and worried about you. Truthfully, your voice was still very lovable kaya sana alagaan mo yan kasi asset mo yan. Well, actually, nung binoise over ko kasi yung story mo, as in kagigising ko lang. So, para akong may ubo o para akong minamalat. So, ganun yung iba paggising ng umaga. Medyo hindi pa masyadong, kumbaga na exercise yung vocal cord. No? Anyway, vocal cord talaga. Kuya E, si Ray at ako ay nagpatuloy na best buddies para lang kaming magbarkada sa paningin ng lahat at walang nakakaalam na mas malalim pa roon ang closeness namin. We are very masculine looking guys at that's what makes our relationship special. As I said in my previous post that we have to keep everything in a safe lockbox. Isang araw ay tumawag si Ray sa akin kung pwede na pumunta ako sa apartment niya at tulungan sa isang report assigned to him to discuss at our interns class lecture next day. Maaga ka at dito ka na kumain ng lunch, ang sabi niya. Okay, no worries, ang sagot ko naman. Kuya E, kung clinical case report ay easy lang sa akin and Ray knew that I will always help him. Pagdating ko sa apartment ay siya lang ang nandoon. His sisters went to visit his parents for a couple of days sa province nila. I started to get my mind right about the topic of Ray's report. He left unfinished on his study table. Nakaupo na ako nang bigla na lang niya akong niyakap. Mahilig talaga siyang mangyakap sa likod na parang may paglalambing. Yan ang weakness niya na nakasanayan ko na rin. Don't worry, wala sila ate. Pabulong niya. Pero magugulo ang concentration ko. Galit kong sagot sa kanya. Few minutes and I felt his hard bone at ngayon Kuya E ay wala na akong reservations at sigurado na akong kagustuhan namin pareho kung ano man ang mangyayari. I removed my white uniform kasi ayaw kong maggusot. Just leaving my white briefs. Si Ray naman ay nakatapis lang ng white towel kasi maliligo pa sana dapat siya. We kissed hanggang pumulong siya na kung pwede ko siyang bigyan ng blowjay. Ganun si Ray Kuya E. He always asks first maski ano. He is not a demanding person. Siyempre Kuya E, sumunod ako sa gusto niya at gusto ko rin naman yun. After a few minutes, tinuloy namin na maglaro sa aming mga pups gamit ang aming mga kamay. Mapusok kami. And again, Kuya E, alam mo nang nangyari. Kuya E, we know how to satisfy each other. Ganyan yata if two guys are doing each other kasi alam mo kung saan ang erogenous zones ng male anatomy natin. Masyadong erogenous zones. Alam namin pareho kung malapit na lumabas yung krema at we always attempt to make it work simultaneously. We both felt connected and contented pagkatapos ng Clash of the Titans na yun. Kuya E, pagod, lagkit at pawis and as usual, we do not discuss anything after. But this second time, we did feel that we were more open about our feelings and emotions. Ng dalawang lalaki na nagkakaintindihan kung anong meron kami sa pagmamahal sa isa't isa. We left after lunchtime for our duties at the hospital. Kuya E, mabilis lumipas sa mga araw. Naging very busy kami sa completion of our remaining internship months, practical exams, theoretical exams, and we made sure that our grades are good for us to be able to graduate. Kuya E, naging madalang man ang aming mga sexcapades, we still found time to relax in between our schedules sa hospital. Sometimes, Cheryl, Ray's girlfriend, invites me over to eat dinner sa apartment ni Ray kung nandoon silang pareho, together with Ray's sisters. Naging close na kaming lahat na parang magkakabarkada. March 1993,
Matatapos na ang aming internship and looking forward for graduation in June same year. As expected, Ray and I graduated with a Bachelor of Science degree and now looking forward to applying for admission at any college of medicine of our choice. Kuya E, ang aming relasyon bilang matalik na magkaibigan ay hindi nagbago. Ang pagmamahal namin sa isa't isa ay nagpatuloy pa rin after graduation. Furthermore, that summer, I learned from my sister in USA that she has a very difficult financial situation at hindi na ako matutulungan financially to proceed to medical school. I was so devastated that my wish to be a doctor someday just ended. Kuya E, napansin ni Ray na naging matamlay ako pag nagkikita kami. And eventually, I told him the reason. He responded, sayang, matalino ka pa naman, and just gave me the hug of comfort. Kuya E, after a couple of weeks ay tumawag si Ray sa akin asking me if I want to go out and join him play basketball with other previous co-interns at sumama naman ako to also get to see common friends again. I play little basketball at nag-reliever din sandali sa games. Mostly I just watch them play. Umuwi kami late afternoon na yun. Sama ka sa akin sa apartment at mag-usap tayo. May sasabihin din pala ako sa mahal ko. Pabiro na naman niya. Tigilan mo na nga ako ng mahal na yan. Pabalik ko rin na biro sa kanya. Pagdating namin sa apartment ay walang tao. Alam ni Ray na wala yung mga kapatid niya at nag-attend daw ng birthday party ng pinsan nila. Tinataon niya talaga na walang tao. Pumasok ako sa kwarto niya at diretso akong humiga sa kama. I felt sleepy. Nag-iisip lang nang biglang pumaibabaw si Ray sa akin. Sabay baba ng jersey shorts na at Jack supporter briefs. Matagal-tagal na rin at sobra na kitang na-miss after graduation day. Kung okay lang sa'yo, bulong niya sa akin. Wala na akong nagawa pa. Kuya E, naamoy ko ang pawis ni Ray, naghalo sa scent ng sport cologne at naging erotic yun sa akin that time. For minutes, I perfectly gave Ray the blow, J.O.B. and with his hands on mine at mabilis siyang sumabog sa aking bibig. It was my first full taste of his juice. Madami, I swallowed some. I'm sorry, hindi ko na napigilan. Na-miss kasi kita ng sobra. Sabi niyang pabiro pa rin and in return, he finished me up with his hands and gave me his tight hugs afterwards. We simply don't talk further after. We simply looked at each other. Kuya E, nakahiga lang kami sa kama and I asked him what is the thing is going to tell me. Hindi na rin ako tutuloy sa medicine. Sabi niya, bakit? Tanong ko na medyo nagtataka. At di ba the reason you shifted from engineering to medical sciences ay dahil gusto mo rin magdoktor? Pagpapatuloy ko. Doon ko nalaman na ang kuya niyang pathologist ang may gusto at hindi siya. Sumunod lang siya sa gusto ng pamilya niya. Maraming salamat at nakilala kita dahil kung wala ka baka puro bagsak ako at hindi nakagraduate. Ang totoo ay gusto kong pumasok sa US Navy. Malungkot niyang sabi. Kuya E, nawala ang pagka-joker personality ng kaibigan ko. Yun bang masayang natural spontaneous joker ay naging serious na malungkot? Ganun pala minsan. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang saloobin ng isang tao hanggang magsalita siya and I was there to listen. I somehow felt na napaka-importante pala ako sa kanya, although he never mentioned about it before. Kuya E, nagpahinga kami at nakatulog sa pagod at emotion ng pag-uusap namin na yun. Lumipas pa ang mga araw and finally, we decided to go for review class and take the next scheduled professional board examination for medical technologies. Sana po ay pumasa kami. Love, Anthony. Okay, maraming salamat muli sa iyo at sa pag-aalala mo, Anthony. No, wala akong sakit. Totoo lang kasi, di ba pag nagigising ka nga, pag bagong gising minsan, parang medyo hirap ka pang magsalita. So yun. As in, kamumulat-mulat ko lang talaga nung nag-voice over ako. Anyways, aabangan ko yung susunod mong liham. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat pugot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyong programa na palagi nyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka. Dahil gusto ko na sana'y laging